Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang yan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili pong nakatayo ang lahat. Magsiupo ang lahat. Reverendo Padre Douglas Badong, ang ating kura paroko, mga kapatid na pari at diakono na nakikisa sa ating pagdiriwang, mga leader laiko ng parokya at ng kapilya, minamahal na mga kapatid kay Kristo. Masaya akong makasama kayo sa pagdiriwang ninyo ng ika-103 taong anibersaryo ng pagkakatuklas ng kambal na krus sa lugar na ito. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Tamang-tama na sa hubileo ng pag-asa, itinutuon natin ang ating pansin sa krus ni Jesus ngayong inyong kapistahan. Kapag Biyernes Santo, inaawit natin sa pagtatanghal ng krus ang sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na puong may kapal, nalupig ang kamatayan at sa muling pagkabuhay, ang pag-asa ay sumilay. Sabi ni Papa Francisco, ang krus ni Jesus
ay tanda ng pag-asa na hindi bumibigo dahil ito ay nakasalig sa pag-ibig ng Diyos na mahabagin at tapat. Bumaling tayo sa ating mga pagbasa. Dumulog kay Jesus ang mga tauhan sa Ebanghelyo upang magtanong tungkol sa mga ipinapatay ni Pilato. Taglay nila ang pagkilala sa Diyos bilang isang mapagparusa. Tila ba sa bawat kasalanan na gagawin ng tao, nakabantay ang Diyos para magpataw ng karampatang parusa. Itong kaisipan ay nais itama ni Jesus. Sa talinhaga ng puno ng igos na hindi nagbubunga, ipinakilala ni Jesus ang Ama bilang Diyos ng pag-asa, Diyos ng bagong simula, Diyos na matiyaga ang pagmamahal. Katulad ng karanasan ni Moises sa unang pagbasa, nakaranas siya ng pag-asa sa kanyang pagkikipagtagpo sa Diyos. Dala-dala niya ang bigat ng nararanasan ng bayan ng Israel. Ngunit ang tinig ng Diyos ang nagbigay pag-asa sa kanya. Sabi ng Diyos kay Moises, naririnig ko ang daing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga taga-Ehipto. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang palayain mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. May mga taong sa mga hagupit ng pagsubok sa buhay, sumusuko na dahil para sa kanila, tila malayo pa ang umaga. Nais ng taon ng hubileo ng bawat Kristiyano ay maging instrumento ng pag-asa para sa kapwa. Napakaraming dahilan para tayo ay malungkot at mawalan ng gana sa buhay. Ngunit napakarami ring dahilan kung bakit hindi tayo dapat sumuko. Ang Kristiyano ay namumuhay sa pag-asa. Hindi dahil sa kaya niya ang lahat o alam niya ang lahat. Ang Kristiyanong namumuhay sa pag-asa ay naniniwala na sa gitna ng mga pasakit, kasama niya ang Diyos. Sa mga panahong marami siyang pasanin, naniniwala siyang pasansya ni Jesus, pasan ni Jesus ang kanyang krus. Ang krus na pasan natin sa buhay, kung tutuusin at susuriin, ay krus na pasan Jesus para sa atin. Likas sa pag-ibig ang magbigay pag-asa. Kaya nga sabi ni San Pablo, hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kay gandang imahen ng pag-asa ang isang angkla o angkor. Kaya nating umasa dahil tayo ay nakaangkla sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Ito ay nakasandig sa katyakang hindi nambibigo ang pag-ibig ng Diyos.
Tapat ang Diyos kung umibig at mangako. Ngunit huwag din tayong maliligaw sa pagkakaintindi natin sa pag-asa na dulot ng pag-ibig at awa ng Diyos. God's mercy should not lead us to indifference and complacency. Ang ating pagkaalam na may awa ang Diyos ay dapat hindi magtulak sa atin upang magpabaya na lamang. Sinabi rin ni Jesus, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sa ikalawang pagbasa, ipinaalala sa atin na nakakapinsala ang kasalanan. Hope also demands conversion, openness to change and growth, openness to bear fruit. Ang pag-asa ay humingi din ng pagbabalik loob, ng pagkabukas sa pagbabago, at ng pagkabukas sa pagbubunga ng mga mabubuting gawain. Tandaan nating lagi, mahal tayo ng Diyos. May babalikan tayo, may nagmamahal sa atin. Mas mahalaga tayo kaysa mga pagkukulang natin. Ang paanyaya sa atin ng Diyos, bumalik ka sa akin, huwag mong hayaan na paghiwalayan tayo ng kasalanan. Matagal ko nang hinihintay ang iyong pag-uwi sa akin. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso sa Panginoon, sa ating paglago, sa ating pananampalataya. Inaasahan tayong maging mas aktibong mga kasapi ng simbahan at inaatangan ng mas malaking responsibilidad sa pagsaksi at pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Pinag-aalab din sa atin ng Espiritu Santong nananahan sa atin noong tayo ay binyagan upang buhusan, yakapin at patnubayan tayo ng pagmamahal at pagbibiyaya ng Diyos. Dito nakaugat ang pag-ibig at lakas ng isang nakumpilan sa pagtanggap at pagsasabuhay ng kanyang misyon sa mundo. Ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Sa pagbubukas ng taon ng Hubileo sa bilangguan sa Roma, na pinamunuan niya kay ganda ng mensahe ni Pope Francis sa mga bilanggo. Ang pagbubukas ng pinto, sabi ni Pope Francis, ay nangangahulugan ng pagbubukas ng ating mga puso. Bukas na puso, ito ang nagbubuklod sa atin bilang mga magkakapatid. Hadlang sa pakikipagkapwa ang mga pusong sarado, ang pusong nagmamatigas. Kaya naman ang biyaya ng Hubileo ay ang pagbubukas ng ating mga puso sa pag-asa. Hindi tayo kailanman bibiguin ng pag-asa sa awa ng Diyos. Amen.